Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Katotohanan nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, maraming katanungan ang nariyan pa rin sa inyong mga kaisipan. Mga katanungang kayo lamang ang makakasagot. Sapagkat sa kahinaan ng isang ako, tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit ang buhay na kanyang ninanais ay hindi niya mararanasan sa kanyang kalagayan. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, sino ang nakakaalam at nakakatalos sa kalooban ng dakilang Panginoon? Kung kaya nga ang pag-uha ng isang sanggol, na bagamat musmos ang kanyang kalagayan, ang kanyang espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid, ay marami ng daang ang pinagdaanan. Kung kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, laging binabanggit ng kabatlayaan na ang buhay ninyo sa kahapon at ang buhay sa ngayon ay magkarugtong, o aking mga iniibig na mga kapatid. Mahalaga ang ganitong tipanan ng aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ipinapaliwanag sa inyo ng mga kabatlayaan ang mga kaganapan sa inyong mga buhay. Kung inyong pagmamasdan ang inyong mga sariling kakuan at kung kayo humarap sa salamin ng aking mga iniibig na mga kapatid, tingnan ninyo, alin kaya sa bahagi ng iyong pagkatao ay naroon pa rin sa kadiliman. Naroon pa rin sa kahinaan ng aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang kahinaan ng tao, ang siyang sagwil, ang siyang hadlang upang umusad ang kanyang sariling kakuan. Kung kayo ay naglalakbay sa mundong ibabaw, aking may iniibig na mga kapatid, at sa mga aralin ng buhay ninyong natutuhan sa loob ng paturang diway, sanay unti-unti na ninyong ibinawaksi, iniibsan ang mga kabigatang yan upang sa ganon, o aking mga iniibig na mga kapatid, malaya kayong gumagalaw at naglalakad sa mundong ibabaw. Bakit kalayaan o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, ipinagkaloob sa inyo ang kalayaan na kayo sa inyong mga sariling kakuan, anong lagi winiwikan ng kabatlayaan, ang paggawa ng kabutihan. Ang siyang ninanais masilayan sa inyong mga sariling kakuan, sapagkat yan ang kalayaang hinahanap ng kaitasan sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga kasaysayan na napapaloob sa santong kasulatan, nariyan ang Haring Solomon na biniyaan ng dakilang ama ng karunungan o aking mga iniibig na mga kapatid, naging pinuno ng buong Israel. Bakit hindi nagtagumpay sa kanyang pamumunaw aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat nariyan pa rin ang kahinaan ng kanyang laman.
o aking mga iniibig na mga kapatid. Niyan din ang isang magiting na konkistador na si Napoleon Bonaparte. Halos takupin niya ang buong mundo. Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi siya nagtagumpay sapagkat hindi na pagtagumpayan ang kahinaan ng kanyang laman o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo naman nag-aaral sa loob ng patron ng diway. Ito ngayon ang inyong binabaka. Bagat kukunti lamang ang hinihingi sa inyo ng kamatlayan o aking mga iniibig na mga kapatid. Anong laging binibitiwan sa inyo? Gumawa kayo ng mabuti at magpakabuti. Sapagkat ang Diyos ay mabuti ninyong sinasamba at inyong pinanaligan at inyong pininiwalaan o aking mga iniibig na mga kapatid. Lagi magpuri at magpasalamat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung tayo ay lagi nagtatanong sa harapan ng dakilang Ama, mas mabuti pa o aking mga iniibig na mga kapatid na ang paggawa at ang paggawa ang siyang inyong gagawin sapagkat yan ang pinakamahalaga bilang isang mag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Iwasan ang pagpipingkian ng iyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ano ang ibig sa itong kasulatan? Magkaisa ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban upang sa ganon makaharap kayo sa harapan ng dakilang Panginoon na buong buo at naroon lagi na ang tinatawag na kababaang loob. O aking mga iniibig na mga kapatid, pahalagaan ninyo ang gampaning katulad nito na walang sawa ninyong inihandog niya mga sariling kakwan sa harapan ng dakilang Panginoon at ipinapakita ninyo ang inyong pagtotoo ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Mabuti yan. Sa inyong paghakbang, ng inyong mga panyapak, na kayo'y dumako rito, nakikita na ng Panginoon o aking mga iniibig ng mga kapatid kung anong ulit kayong mananampalataya sa kanyang banal na harapan. Pagsikapan ninyo na maabot ninyo ang ipinapaabot sa inyo ng dakilang Panginoon upang sa ganon, hindi kayo manatiling musmos sa inyong pananampalataya bagkos maging matalino kayo na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat isang matalinong espiritista o aking mga iniibig ng mga kapatid, nagagawa niyang gawa ng kaparaanan upang sa ganon ang krus na nakaatang sa kanya mga balikat ay madadala niya na mayroong kagaanan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang tungkulin na siya lang hinahanap sa bawat isa sa inyo ay gampanan ninyo at gampanan ninyo. Hindi ayon sa inyong kalooban, kundi ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig na mga kapatid, gagampanan ninyo ito at gagampanan ninyo na kailangan hindi kayo nag-aantay ng anumang kagantihan na nagmumula sa inyong kapwa sapagkat ang kagantihan ay nanggagaling sa kaitaasan. Po aking mga iniibig na mga kapatid, ang may pakinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu. At ang magtatagumpay, ang siyang bibigyan ng mana na walang nakakaalam, kundi ang tumatanggap at ang nagbibigay. O aking mga iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo. Sa tuwing mayroong gampaning katulad ninyo, ito ay kung paano winika ng dakilang Panginoon kay Moises. Moises, ikaw ay nasa dakong banal. Pagpagin mo ang mga alikabok sa iyong panyapak. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, natatanaw ng kaitaasan ang iyong pagsisikap na makatupad ang iyong mga tungkulin na buong buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Taglay ang kalinisan at kadalisayan ng inyong mga puso, sapagkat yan ang hinahanap ng dakilang Ama sa bawat isa sa inyo. O aking mga iniibig na mga kapatid, hindi sukatan ng karunungan na kayo'y magagaling na espiritista. Hindi sukatan ng karunungan na kayo'y masisipag na espiritista. Ang sukatan o aking mga iniibig ng inyong mabuong pagkatao ay kung gaano kalinis
at kadalisay ang inyong mga puso. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na inyong naririnig na nagbumula sa kabatlayan, pag-ingatan ninyo aking mga iniibig na mga kapatid, sapat ito ang maging silbi ninyo, maging bumuog ninyo, maging tungkol ninyo habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw upang sa ganon, humarapan kayo sa hari, sa sanglibutan, humarapan kayo sa mga taong nagtataglay ng karunungan sa sanglibutan. Ipakita pa rin ninyo aking mga iniibig mga kapatid na kayo nga ay mga espiritistang tapat at sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon, taglay ang kababaang loob o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan. Buksan Santong Kasulatan. 1 Korinto, Kapitulo 2, 1 hanggang 5. Ito po yung susulat sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa chapter 2 verse 1 hanggang 5. At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Sa 4, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Panghuli, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Punto po. Yan ang tinapay ng buhay na inihandog sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa mapalad na umagang ito. At bago ako magpaalam, ang pagbaba ng mga tanawin sa Panginoon na isang gabay ng inyong gawain sa mapalad na umagang ito. Bidente. Papuri at pasasalamat po sa dakilang Diyos. Ang nakita ko lang po is napupuno po ng liwanag yung kanyang puso. Tapos yung itsura niya po, yung itsura mo po is para po sundalo na may hawak na espada. Tapos sa bawat pagbabahagi niya po ng mga salita is meron pong nabubuong isang shield sa kanya na kahit saan man po siya magpunta is nasa kanya pa rin po. Yun naman po, papuri at pasalamat sa Diyos. Ang kabuuan. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa dakilang Ama. Ang natanawan ko po, sa pasimula pa lang po ng gawain, meron na pong liwanag na nakatuon sa bawat isa na nasa gitna. At habang po nagpapatuloy ang gawain, merong kalapati akong napansin na patuloy siyang umiikot sa ulunan, sa loob ng dunduyan, at bawat isa tinatapatan niya sa ulo. Merong panahon na nagda-drop siya ng tulad pa siya ng buto ng kalamansi, yun po. Merong dinadaanan siyang ulo, ilang beses niya iniikutan bago niya ilaglag. Yun po ang napansin ko. Maraming salamat po. Karagdagan na lamang po. Ang nakita ko naman po, meron po ako nakitang isang tubig na gumagapang po sa sahig. Tapos yung tubig po yun, para po siyang dahan-dahan na para po siyang mayroong kapayapaan na unti-unti pong sumasako po sa sahig po ng lunduyan. At ang pangalawa ko pong nakita, galing po sa kaitaasan na meron pong isang liwanag. Tapos binalot po siya na para ang tingin ko po sa kanya, para po siyang isang
cage yun. Yun yung tingin ko sa kanya na bumalot po sa mula apat na sulok po ng lunduyan. Yun lamang po at marami po salamat. Salamat, mga mahal na kapatid, at nawa ang mga tanda at patutuo na yan ng pagdating ng kabatlayaan sa inyong kalagitnaan ay maging maningning ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon, pampalakas at pampatibay ng inyong pananampalataya na kailanman nariyan palagi ang subaybay ng kaitasan ng bawat isa na makaamot ng biyaya na nagmumula sa dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, naway ang siyang managan at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang isang lakas at liwanag ang siyang ipinagkakaloob sa aking mga iniibig na mga kapatid sa mga sandaling ito, sa pangalan ng dakilang Ama at ng dakilang Panginoong Yesus mula ngayon at magpakailan pa man. Katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig, na ang buhay na ipinagkaloob sa inyo ay ang pag-asa na siyang ibinigay at ipinangako ng kaitaasan upang kayo ay muling makabalik, upang kayo ay muling makasunod sa likuran ng dakilang Ama. At ito ay inyong napatutunayan sa inyong buhay sapagkat ang buhay na inyong tinatahak ay unti-unting napatatag, unti-unting lumalakas ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Oo, naririyan ng iba't ibang uri ng mga pagsubok, mga tukso at pag-aaral dito sa sanglibutan na inyong tinutungtungan. Subalit ito ang siyang napagtatatag ng inyong pananampalataya upang kumapit ng mabuti ng mahigpit sa puno ng ubas, upang ang aking mga kapatid ay mamunga ng sagana at makapagbigay bahagi sa kaniyang kapwa. At sa patuloy ng paglalakbay ng aking mga iniibig, ay unti-unting napagtatagumpayan ng bawat isa ang tungkulin na ibinahagi. Napagtatagumpayan na kayo ay muling makabalik sa kanyang harapan. Kayo ay makabahagi ng karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Ama. At sa patuloy na paglalakbay ng aking mga iniibig, ay nakikitaan ng kaitaasan ng inyong pagsusumikap, ang inyong pagbibigay ng oras, lalong-lalo na sa mga ganitong banal na gawain, na siyang makapagbibigay ugnayan sa kaitaasan. Sapagkat ito, ang sandata ng aking mga iniibig sa tuwing kayo ay nakararanas ng mga pagsubok at pag-aaral dumarating sa inyong buhay. Unti-unting hinahasa ang aking mga iniibig, nakakaroon ng katagumpayan sa harapan ng dakilang Panginoon.
na ang pagbabago sa inyong sarili ay nalalaman ng bawat isa kung nasaan na kayo o nasaang level na nga ba ang aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kayo lamang ang nakakaalam, ni ang mga anghel sa langit ay hindi alam kung kailan kayo magtatagumpay sa inyong mga sarili. At sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan ito, oo, marami kayong mga nararanasan, mga pag-aaral na dumarating sa inyo. Subalit huwag sana itong maging hadlang upang kayo ay malugmok, mag-aalinlangan, magkaroon ng takot na gumawa ng mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat sino ang makasisiyasat sa karya ng dakilang Panginoon kundi ang mga taong may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. Siya ang tunay na makasisiyasat sa templo ng kaharian ng dakilang Ama. Siya rin ang magkakaroon ng pagkakataon upang kayo ay magkaroon ng tunay na pakikipag-ugnayan. At sa patuloy ninyong pananalangin, sa patuloy ninyong pagganap ng inyong mga tungkulin, ay unti-unti kayong nalalapit sa kanyang harapan. Upang gawin ang mga tungkulin na ibinahagi sa inyo mula pa ng una. Upang maging ebanghelyo ng inyong kapwa sa paggawa ng mabuti at naaayon sa kalooban ng dakilang Ama. Mga minamahal kong mga kapatid sa isang pag-aaral, ang bawat isa ay nagpapatuloy sapagkat ito ang ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ito ang ninanais ng kaitaasan na kayo ay maging bahagi ng kanyang kaharian. Na kayo ay maging halimbawa ng inyong kapwa upang sa gayon ang sanglibutan ito ay maging modelo ng mga paaralan na kanyang binubuo. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, kayo sa inyong mga sarili ay magkakaroon ng bahagi sa ginagawa ng dakilang Ama. Sapagkat ito ang pangako ng bawat isa. Ito ang ibinigay at ibinahagi ng bawat isa sa harapan ng dakilang Panginoon na kayo ay tutupad ng inyong mga tungkulin at hindi magiging hadlang ang anumang uri ng mga kahinaan ng inyong mga laman. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na ang inyong mga kahinaan at tinataglay ng inyong mga laman ay magiging kalakasan ng inyong mga espiritu at kaluluwa upang gumanap sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang pag-ibig, ang kababaang loob, ang pagmamahalan, ang siyang maganap at matupad sa bawat isa upang sa inyong patuloy na pag-ugnayan, sa patuloy ninyong tungkulin na ginagawa, kayo ay naroroon sa daan na tinatahak ng dakilang Ama. Naroroon sa tinatahak ng dakilang Panginoong Yesus na siyang nagturo at nagbigay ng halimbawa sa lahat at bawat isa. Siya ang naging liwanag, siya ang naging daan at buhay at katotohanan na kung saan ito ang tinatahak ng bawat isa. Binabaka ng aking mga iniibig upang sa gayon ang bawat isa ay makasunod sa kanyang likuran sapagkat kung nasaan naroroon ang dakilang Panginoon, kayo din ay dumuon. Sapagkat ito ang pangako na siyang ibinigay at ibinahagi ng kaitaasan na walang sino man sa inyo ang mga liligaw. Ang lahat ng kanyang tupa na pinakawalan sa pastulan ay kanyang bibigyan ng pagkakataon na muling makabalik. Hahanapin ang isa sapagkat ito ang ninanais ng kaitaasan na walang sino man sa inyo ang may iiwan.
ang lahat ay magiging kabahagi ng kaitaasan. Ito ang mabuting balita na ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At muli, ibinabahagi ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Pedro, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng inihahandog. Para sa aking mga minamahal na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Ang pagkakatiwala nga ay tunay ngang ibinibigay at ipinagkakabahagi sa bawat isa sa inyo. Sapagkat narito ka ngayon, binibigyan ninyo sa inyong mga sarili ng panibagong pagkakataon, ang panahon ng para sa Panginoon. Higit na lalo ang kaitaasan din naman ay tunay ngang naghahanda upang nang sa ganon ang karapat-dapat ay tunay nyo ngang makita at higit na lalo mabigyan sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon ay hindi lamang sa kaitaasan. Ang pag-aaral upang makatagpo ng kanyang liwanag, upang ang bawat isa sa inyo ay tunay na mapagkatiwalaan, ay hindi lamang paghanda sa kaitaasan. Bagkus kayo din sa inyong mga sarili, makita ninyo ang isang pagnanasa na ninanais ng bawat isa sa inyo na makahandog at higit na lalo makabahagi ng para sa Panginoon. Na nakikita at pinag-aaralan ng bawat isa sa inyo ang inyong mga pagkatao, ang inyong mga pagnanasa, ang inyong mga ninanais sa buhay na ito. Ang bawat pagkakataon na yan at ang buhay na sa inyo ibinigay ay hindi lamang isang salita, pagkus ito ay tunay na binibigyan ng panahon sa inyong mga sarili upang mapagtagumpayan ng bawat isa sa inyo ang panibago ninyong pagkasilang. Sapagkat narito kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Anong halaga ng isang katawang lamang yan? Anong halaga ng inyong mga pagkatao kung sa inyong mga sarili nawawala ang inyong pagnanasa sa isang pag-aaral para sa Panginoon? Anong halaga ng bawat bahagi ng pagnanasa sa sanglibutang ito kung kayo sa inyong mga sarili kay patuloy kayong namumulot ng bahagi ng isang laman? Sapagkat katotohanan, ito'y patuloy na mawawala at maglalaho at makakalimutan ng isang kaakuhan. Ngunit ang bahagi ng kaitaasan na inyong itinatanim sa inyong mga sarili upang magbunga, upang talakayin sa inyong mga pagkatao, upang sa inyong mga bahagi ay tunay nyo ngang mabigyan ng pagkakataon na mabuksan ang isang kabanalan sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y patuloy na mananatili at kailanman ay hindi mawawala sa inyong mga pagkatao, mawala man ng isang laman na sa inyo ay tunay na ipinapakita. Mga minamahal ko, bawat salita ay hindi mananatiling isang salita, sapagkat ang salita ng dakilang Panginoon ay buhay. Kanino nga ba ito mabubuhay? Kanino nyo nga masisilayan ng bawat salitang ito? Hindi baga sa inyo mga minamahal ko, kayo na ang buhay na patotoo na sa inyo ay tunay na itinatanim sapagkat dito nyo nasisilayan ang isang pagkakawang gawa sa inyong mga bahagi. Dito nyo pinagkatiwala ang buhay na ito na kailanman ay hindi masayang at higit na lalo kailanman ay hindi na mawala sa inyong mga sarili. Sapagkat buhayin ninyo ang inyong mga pagnanasa bilang isang espiritu upang nang sa ganon inyong makita at maramdaman ang bahagi ng kaitaasan. Mga minamahal ko, patuloy nga kayong magtanim, patuloy nga kayong mag-ani ng para sa Panginoon. Patuloy nyo ngang makita ang inyong mga sarili na naghahandog ng isang kapayapaan sapagkat malibang makita ninyo sa inyong mga pagkatao, ninanais ng bawat isa sa inyo ang kapayapaan ng para sa Panginoon, kailanman ay hindi nyo ito makikita sa iba.
sapagkat katotohanan, sa paturuan ng dakilang Panginoon ng mga taong nagnanasa, ang kanyang pag-ibig ang ipinangako sa bawat isa sa inyo. Na makita ninyo ang tunay na kaluwalhatian at higit na lalo kung gaano rin naman ang inyong pagtsatsaga sa harapan ng dakilang Panginoon upang matuto. Inaasahan din ang tunay na paghahanda sa inyong mga pagkatao upang kayo'y tumanggap ng karapat-dapat. Hindi lamang isang palamuti ang bahagi ng kaitaasan, mga minamahal ko. Hindi lamang ito dadan sa inyong mga buhay. Hindi lamang ito inyong makikita sa mga sandaling ito sa buhay na isang laman. Bagkus ang bahagi ng sa kaitaasan na sa inyo'y patuloy na itinuturo ay tunay nga binibigyan ng katwiran ng dakilang Panginoon. At ang bahaging ito ay tunay na buhay. Mga minamahal ko, maging isang sundalo nga kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Patuloy na naghahanda at higit na lalo nagnanasa sa inyong mga puso na kayo ay tunay na makatugon. Maging isang mainam na bunga nga kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Binibigyan ninyo ng karapat-dapat ang inyong mga sarili upang nang sa ganon, ang karapat-dapat din na bunga ang sa inyo ikakitaan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay, maraming nagnasa, maraming bahagi ang binigyan sa bawat isa sa inyo. Ngunit ang patuloy na pananatili at higit na lalo, patuloy nga ninyong pagnanasa na makatugon ang masigit na karapat-dapat upang ang mga gawang iyan ay kailanman ay hindi na masayang. At gayon nga kayo, lalakad ng tuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa inyo'y patuloy na inihahandog mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo ay nagbibigay sa pangalan ng aking dakilang Panginoon. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Matatalino ang aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat inyong napag-uunawa ang kahalagahan ng bahagi ng inyong mga espiritu na upang ang bawat isa ay magtagumpay, kinakailangang bigyang kahalagahan ang inyong mga espiritu. Kung papaanong pinakakain ng bawat isa ang kanyang katawan ay lalo't higit na bigyang halaga na pakanin at painumin ang inyong mga espiritu. Sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng isang lalong katuwiran upang inyong pakikipagkaisa sa dakilang Panginoon ang siyang laging maganap sa inyo. Na kung papaano niyong itinutuwid ang inyong paglakad, ang patnubay ng dakilang Panginoon ay manatili sa inyo. Kaya't ang pakisikap ng tao ay di lamang dapat mabuo sa kabuhayan na iyan, kundi lalo't higit niyong pagsikapan ng inyong mga espiritu
ay tunay na maging matuwid at karapat-dapat sa kanyang harapan. Sapagkat ito ay isang bagay na malinis na ibinigay sa bawat isa. At marapat lamang o aking mga iniibig na mga kapatid na panatilihing malinis ang ipinagkaloob na yan. Na bagamat ang bawat isa ay pinagkalooban ng walang bayad sa mga bagay na ito, subalit ang kahalagahan na yan o aking mga iniibig na mga kapatid ay tunay na di mapag-uunawa ng mga tao. Subalit kayo ay tinuruan upang inyong malaman ang higit na mas mahalaga sa hininga na inyong nadarama sa inyong kalagayan. O aking mga iniibig na mga kapatid, inyong mahalin at bigyang kahalagahan ang tunay na kalooban ng dakilang Panginoon sa inyong mga buhay. Na huwag niyong bigyang hadlang ang kanyang kalooban na kayo ay tunay na mamunga na ngayon sa Espiritu. Ito ang mga bagay na sa inyo'y laging ipinapaalala upang ang bawat pagsisikap na inyong ginagawa ay naroong duroon na magbibigay kaluguran sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang tao ay tunay na may kakayahan din namang at gustuhin na alamin ang katauhan ng dakilang Panginoon. Subalit higit niyong kilalanin ang inyong mga sarili sa bagay na ito. Sapagkat ano ang magiging kabuluhan ng mga bagay na iyan kung hindi pa rin maitutuwid ng bawat isa ang kanyang sarili upang dumuon sa tunay na kalooban ng dakilang Panginoon para sa Kanya. Inyo na bang naitanong sa inyong mga sarili at laging naipapaalala kung ang inyo bang mga gawa ay tunay na nga na ngayon sa kalooban ng dakilang Panginoon? Tunay na nga bang ang inyong mga ginagawa ay para sa Kanya? Upang mamunga ang bawat isa na ngayon sa Espiritu? O ang inyo pa rin bang mga gawa ay naroon pa rin nauukol sa inyong mga sariling kaligayahan, sa inyong mga sariling nasa, at sa inyong mga sariling katuwiran? Mga iniibig na mga kapatid, tinuturuan ng bawat isa na lumakad
ng may pananampalataya sa isang Panginoon, ng kanyang pagtitiwala ay kanyang maibigay ng buong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ang isang aralin na ang tao ay tunay na nahihirapan na kanyang maitayo at kanyang maisandig ang kanyang pananalig sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat lagi na ang kanyang hinahanap ay ang bunga ng mga bagay na kanyang nakikita. Subalit ano nga ang itinuturo ng kaitaasan? Na ang bawat isa ay magkaroon ng tunay na pag-asa sa mga bagay na di nakikita. Ito ay isang aralin na dapat matutunan ng tao. Sapagkat kung walang pananampalataya sa dakilang Panginoon, sa inyo isinasalig ang pananampalatayang iyan. Sa inyo ibinibigay ang inyong tunay na pagkakatiwala at narito bumabalik ang tao sa kung tunay baga niyang naihahandog ang kanyang sarili na gumawa ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ay isang malaking hadlang o aking mga iniibig na mga kapatid. Na kung di nyo matutunan ang aralin na ito, tunay ang bawat isa ay nagkakaroon ng kasalanan. Sapagkat marapat ng bawat isa ay dumuon lamang ang pananampalataya sa isang Panginoon na siyang dumalang sa inyong mga buhay sa lahat ng kabiyayaan na inyong nakikita at nadarama. Mga iniibig na mga kapatid, harinawa ang inyong pag-aaral ay magkaroon ng tunay na kalaliman na kung papaano yung tunay na sinisiyasat ang kalooban ng dakilang Panginoon na siya din yung maganap sa inyong mga sarili. Tanganan niyong mainam ang inyong mga sarili sapagkat tunay ang kalooban ng Diyos ay di laging paparoon sa haka ng inyong mga kaisipan at ang inyong mga puso. Sapagkat siya man ay may batas na itinilaga upang ang bawat isa sa bahagi ng kanyang pag-aaral ay matamo ang isang kaparaanan na maaari niyang tanggapin at di tanggapin. Subalit kayo o aking mga iniibig na mga kapatid ay tinuruan upang ihanda ang inyong mga sarili sa bawat kalagayan at aralin na sa inyo'y ibinibigay. Ito ang sa inyo'y laging ipinapaalala
sapagkat ang Panginoon sa kanyang kalagayan ay tunay na magpapakita ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kabiyayaan sa iba't ibang uri ng anyo at sa iba't ibang uri ng kalagayan, matanggap man ng tao o hindi ang mga bagay na ito. Sapagkat sino ang maaaring sa inyo ang sumukat ng karunungan ng dakilang Panginoon upang siya inyong tanungin sa kanyang paggawa. Mga iniibig na mga kapatid, sikapin niyo ng inyong pakikipagkaisa sa dakilang Panginoon ay umayon ang inyong mga kaisipan, lalong-lalo na ang nilalaman ng inyong mga puso. Upang sa tuwin na kayo ay laging maging handa upang ang katuwiran ng dakilang Panginoon ay makita sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang kanyang tanglaw ay laging ibinibigay sa bawat isa sa may pananampalataya at sa mga di nakakaunawa. Ganyan niya ibinibigay ang pag-asa sa bawat isa sapagkat niya nasa ng kaitaasan na ang bawat isa ay mangaligtas mula sa kapahamakan. At ito ang bahagi na sa inyo'y aking iniiwan upang kayo sa inyong paggawa ay magkaroon lagi na ng pananampalataya. Nang pananampalatayang ito'y siyang tunay na magbibigay at magbubukas ng lalong kaliwanagan at lalong kalakasang kinakailangan nyo upang mabaka ang bawat kahinaang namumuhay pa sa inyo. At hanggang dito ako at minsan pa ang ganap na pag-ibig at ang kapayapaan ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at lagi na. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nagnanais na mapaunlad ang kanyang ako. Sapagkat ito nga ang inyong tungkulin upang sa inyong paglalakbay dito sa sanlibutan, kayo ay magkaroon ng mga pag-asa na kung saan ang inyong mga ginagawa ay tunay at naayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Minsan pa ay pinaalala sa aking mga minamahal na kapatid na ang kanilang pagpunta o paglalakbay dito sa kalupaan ay may malaking kahalagahan. Ito nga ay pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo na kayo'y matuto at magkaroon ng pagpapahalaga sa mga biyayang ipinagkakaloob sa bawat isa ng dakilang Panginoon. Malaw na nga kayong hinahanap ng kaitaasan
sapagkat lagi na sa inyong pagtungo dito sa kalupaan karaniwan nangyayari ay kayo'y nagkakaroon ng pagkaligaw. Ninanais ng kaitaasan na ang bawat isa ay matuto. Kung kaya nga't kayo'y sinuguan ng mga banal na espiritu upang nang sa gayon kayo'y turuan ng mga pag-aaral na naayon sa dakilang Panginoon. Hindi kayo binagkalooban ng buhay upang masayang lamang. Ang buhay ay biyaya ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Upang nang sa gayon, ang inyong paglalakbay, pagsisikap sa mga pagkakataong ito ay magkaroon ng bunga. Bungang naaayon at nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang paggawa ng mabuti. Isa ito sa ninanais ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Subalit, nalalaman ng aking mga kapatid na mayroon pang mas mabuti at mainam sa kanyang harapan. Kung kaya nga't kayo'y pinatutungo sa ganong mga pag-aaral upang nang sa gayon kayo ay hindi malito at magkaroon ng mga pag-alinlangan. Lakasan nyo ang inyong kalooban. Ito ay nararapat sa kanyang harapan. Ang pag-aaral ngang ito sa bawat isa sa inyo na ninanais ng dakilang Panginoon ay kanya rin naman itong ipinagkakaloob at naisin sa bawat isa sa inyo. Hindi na nga kayo magkakaroon pa ng katakutan sapagkat binibigyan kayo ng pag-aaral kung inyo lamang masusubukan na ang bawat isa sa inyo ay mayroong gabay upang nang sa gayon kayo matuto ng lubos at maihakbang nyo ng tama ang inyong mga sarili. At magkaroon kayo ng tuwid na patutunguhan at ito'y naaayon sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay nagkakaroon na nga ng mga pananampalataya. Subalit, sa pananampalatayang yan, na inyong ang ninanais at ginagampanan, hindi nga kayo magkakaroon pa ng tunay at pag-aalinlangan. Sapagkat naririto ang bawat isa upang ipagkaloob ang kanyang sarili at ang mapatunayan niya na ang kanyang pananampalataya sa kaitaasan ay buo. Subalit mga iniibig na mga kapatid, minsan pang ipinaalala sa bawat isa ng inyong kabuuan, ng inyong isipan, damdamin at kalooban, naway inyong ang maihanda upang ang mga kabiyayaan na ipinagkakaloob sa bawat isa ay inyong ang maktamo. Ipagkaloob nyo ang inyong isip, ang inyong damdamin at ang inyong kalooban sa dakilang Panginoon at iwaksi ang anumang bagay na makapipigil upang kayo ay makatanggap ng mga kabiyayaan. Dito rin sa bawat isa sa inyo na inyong pagkikipag-ugnayan sa kaitaasan ay matututo ang aking mga kapatid sa mga salita na kung saan ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo ng dakilang Panginoon upang inyong maunawaan
at maintindihan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang tanging nakakaunawa ng mga salita ng dakilang Panginoon ay yun lamang handang tumanggap ng kanyang mga salita. Inihahabilin din ang kaitaasan sa bawat isa na kayo nga'y magsipaglinis, sapagkat ito nga ay isang kaparaanan upang ang inyong mga kinakailangan na maunawaan, mga kasagutan sa mga katanungan, ay madaling nga ninyong mapagkalooban ng mga kasagutan. Ibinibilin din ng dakilang Panginoon na sa inyong paglalakbay, lagi nga ninyong ilagay sa inyong kabuuan na ang inyong mga paglalakbay dito sa kalupaan ay isang mahalagang pag-aaral sa bawat isa, sapagkat ang kanyang mga naisin kung inyong magagampanan ay magkakaroon kayo ng kaginhawaan. Hindi lamang kaginhawaan sa laman, kundi magkakaroon kayo ng tunay na kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Ito lamang ang aking maibabahagi sa lahat at bawat isa, naway maunawaan ng aking mga kapatid ang naisin ng dakilang Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang sa inyo ay nagbigay ng kanyang mga patotoo at kalooban na inihahatid sa bawat isa. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y aking binabati ngayon at magpakailanman. Mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-aaral ay malawak at sa buhay na hinaharap ng bawat isa ay tunay nga na ito'y malaunang nangyayari. At kung maunawaan ng isang kaluluwa na ang bawat isa ay kinakailangan na gumanap ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay pinagkatiwalaan sa ubasan ng dakilang Panginoon na kung paano ang pagtatanim ay tunay nga na ito ay kinakailangan na mahalagaan ng bawat isa. Panatilihin ang kalinisan ng puso, ang kasipagan, ang pananampalataya na isa ang layunin sa buhay, kung hindi ang dakilang Panginoon at wala na ang iba, sapagkat marami ang sa inyo na tunay nga na ang bahagi ng kahinaan ang siyang ginagawa. At ito
ang isang paniniwala na malao na kung bakit sa pag-aaral ayon sa Espiritu ay nabubuhay pa sa inyong puso't isipan ang mga gawin na yan. Wala bang natutunan ang bawat isa? Kayo ba'y laging natatakot at hindi naniniwala sa isang dakilang Panginoon na kung tunay ang inyong pananampalataya, wala kayong katatakutan kung hindi isa lamang ang inyong aasahan, kung hindi ang dakilang Panginoon na siya nag-aaruga sa bawat mag-aaral. O mga iniibig kong mga kapatid, ang kasalanan ng nagagawa ng isang laman ay tunay nga na nagpapahina sa bawat isa. Ngunit, kung kayo'y binuksan na sa pag-aaral na ito, inyo pa rin bang babalikan ang nakaraan? Inyo pa rin bang pagpapatuloy ang bahagi na yan na sa kasalukuyan ay kayo pumapasok sa paturuan ng dakilang Panginoon upang maglinis? O mga iniibig kong mga kapatid, ang mga hinihain ng dakilang Panginoon sa bawat isa ay sapat upang magtagumpay ang bawat kaluluwa. Kaya nga't ang pag-aaral, simula pa ng una ay paulit-ulit sapagkat maraming nakakalimot, nalilibang sa kanyang tinatangkilik na ito ang nagbibigay ng kahinaan sa kanya. Ngunit, kung ang mga biyaya ng dakilang Panginoon ay iyong pag-aaralan at iyong isasagawa pagdating ng panahon, tunay na ikaw ay hindi maliligaw na landas kung hindi bagkos ikaw ay dumadaan sa isang makiputadaan na ito ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan patungo sa kaliwanagan. Ano nga ang hinahangad ng bawat isa? Ang magtagumpay sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, ang paggawa na inyong tatahakin ay piliin ninyo na hindi laging kasaganahan ng laman, kung hindi ang kasaganahan ng isang espiritu na nagmumula sa dakilang Panginoon, na ito ang nararapat na magtagumpay sa lahat ng layunin. Sapagkat ang pangarap ay para sa laman, ngunit ang layunin ng mabuti at dakila ay para sa Panginoon, na ito ang kalahatian na tinamo ng isang Kristo, na ito rin na dapat na sa isang mag-aaral ay matamo niya. Ang kalahatian ng sa ganon, na ang bahagi ng kaitaasan ay maging kabahagi ka. Oo, nakapatong ang iyong talampakan sa lupa. Ngunit, ang kabanalan at ang kalahatian ay lagi nagahari kung ito ang iyo'y magiging pangunahin sa buhay na kahit saan ka man ilagay ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang kalagayan sa laman ay antas ng pagsulong sa Espiritu, na kung ito inyong maunawaan, huwag kayong matakot. Sapagkat isa ang layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa, na kayo'y pangalagaan niya sa mga nag-aaral ng kabanalan.
Ano nga ang mahalaga sa inyo? Ang kasiyahan ng laman o ang katagumpayan ayon sa Espiritu? Marami ang mag-aaral sa kabanalan, ngunit pilit pa rin na binabalik sa kanyang pag-aaral ang mga bagay na kaugalian na ito ang nagpapahina sa isang mag-aaral. O mga iniibig kong mga kapatid, kailan magpapatuloy sa inyo ang kalakasan ng dakilang Panginoon? At paano nyo maaabot ang mga bagay na kay Kristo Jesus, na kayo rin ay kinakailangan na maging malakas. Sapagkat ang Panginoon, simula na siyang isilang sa sanlibutan, ay ang kalakasan ng dakilang Ama ang nasa Kanya. Wala siyang ginawa kung hindi ang pagsunod ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Ngunit kayo na andito na nag-aaral, ano nga ang naging pangunahin ninyo sa buhay? Pilit niyo bang inaabot ang sakaitaasan upang ang bawat isa ay maligtas sa kanyang kalagayan? Maraming pag-aaral na ibinigay sa bawat kaluluwa upang maunawaan kung ano ang mga salita nasa banal na aklat na kung paano ang bawat isa ay iakyat ang kanyang kaalaman sa kaitaasan. Nang sa ganon, ito ang kanyang gawin kasama ng isang laman na pinagkaloob ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang gawaing kabanalan ay magpatuloy sa pamamagitan ng hininga ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailan paman. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos, tunay nga ang karunungan. Kapag inyong inibig, lagi itong maasahan. Sapagat laging sa inyo, lalo na kung ang inyong matutunan ay ang pag-ibig na mula sa Diyos. Magkakaiba nga ba ang pag-ibig, aking mga iniibig, na ipinakilala sa inyo ng sanglibutan? Magkaiba nga ba ang pag-ibig na itinuturo ng dakilang guro para sa inyong mga espiritu? Lahat ng yan ay binigyan lamang ng iisang katawagan at tinawag na pag-ibig. Siyang karunungan ng Diyos na sa inyo patuloy na ipinakikilala. Paano nga ba magaganap sa tao ang kabuuan ng pag-ibig na yan? Kung lagi na ang lahat at bawat isa ay patuloy lang nag-aaral, patuloy lang gumagawa. Ang kabuluhan ng isang paaralan, dito sa inyo magpapakilala kung anong katwiran ang kanyang ibinabahagi. Naunawaan ninyo ang katwiran na ayon sa laman. Maunawaan kaya ninyo ang katwiran ayon sa inyong kaluluwa. Ano pa kung ang inyong mga espiritu na bahagi ng Diyos, maunawaan nyo kaya ang kanyang layunin ayon din sa kalooban ng Ama. Lahat ng iyan nasa inyong mga pagkatao. Ngunit sa panahon na ito'y hinihimay na sa inyong mga sarili, nagpapakilala na yan kung sino kayo at sino ang tinatawag na tunay na ako. Sa bawat isa, bawat puso na nagnanasang ipaglingkod ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, anong katangiang hahanapin? Higit pa sa katapatan, aking mga iniibig, ang kabanalan. Sapagat kung maunawaan ninyong hinahanap ng Diyos ay ang mga banal na maglilingkod sa kanyang pangalan. Sapagat ang kabanalan na ipinakilala ng dakilang guro, bagamat pinipintasan ng sanglibutan, ito ang kalugod-lugod sa Ama.
Ano ang ibig kong sa inyo ipaunawa? Maaari ang mga gawa ng bawat isa. Kung ginagawa niya ang kalooban ng kanyang espiritu, ang kalooban ng kanyang ama, hindi ito magiging kalugod-lugod sa paningin ng inyong kapwa. Ngunit magiging kalugod-lugod kayo sa harapan ng Diyos, sapagkat ang nilalayo ng bawat espiritu ay tuparin ang kalooban ng iisang Diyos. Pumaparoon ba ang inyong paggawa? Dumudoon ba ang inyong puso, aking mga iniibig, na gawin ang kalooban ng Ama, ang layunin ng inyong mga espiritu? Sa paaralan ng espiritismo, ito ang binubuhay sa bawat isa. Hindi lamang ninyong makita ang kabuluhan ninyo sa sanglibutan, na kayo nakakabahagi sa kanila at gumagawa ayon sa lituntunin ng sanglibutan, kundi makita ninyo ang kabuluhan ninyo sa harapan ng Diyos sapagkat nandito, ginagawa ninyo ang kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Aking mga iniibig, anong nauunawaan ninyo sa layunin ng inyong espiritu? Upang kung kayo'y gumagawa, hindi kayo gumagawa ayon sa haka. Hindi kayo lumalaban sa isang paligsahan na walang patutunguhan, kundi lagi na kung kayo'y magtatagumpay, makukuha ninyo ang putong na mula sa Diyos. Dito ipinapaloob sa paaralan ng espiritismo ang karunungan na yan. Ayon sa katwiran ng tinatawag ninyong medyuminidad, ang paglinang sa sarili ninyong mga espiritu. Gano man kayo katalino sa larangan ng sanglibutan, kung ang karunungan ng inyong mga espiritu ay hindi nyo mapapalitaw sa harapan ng Diyos, kayo pa rin ay mananatiling musmos at tulad sa isang mangmang. Ang pagpapalitaw ng karunungan ng inyong espiritu ay pagkilala sa inyong tunay na ako, na kung maunawaan ninyo ang tunay niyong ako, kung ano ang kanyang kakayanan na pinakilala ng Panginoon, dito rin papaloob ang inyong paglinang ng kanyang mga kaangkinan na makakatulong sa inyo upang lalo niyong maunawaan kung ano ang dapat niyong ginagawa, ano uri ng batas ang dapat nasusunod, at ano ang inyong nagiging paninindigan. Oo, mahalaga ang paninindigan ng isang tao, lalo na kung ang pananampalataya ay pinag-uusapan, sapagkat hindi ito susukat kung anumang uri kayo ng lahi, ni hindi ito susukat sa inyong mga gulang, ni hindi siya susukat sa kaanyuan ng isang laman, ngunit lagi na ang magiging sukatan ay ang kanyang espiritu, kung gaano ito kaliwanag sa harapan ng Diyos. Kaya nga bawat isa, sa pasimula pa lamang ng Ebanghelyo, itinutulad na siya sa isang liwanag. At ano ang liwanag na yan, aking mga iniibig? Ito ba yung salita na nanggagaling sa inyong bibig? Ito ba yung mga gawa na nagsasalarawan ng inyong kaalaman? Kundi ito ang liwanag ng inyong mga espiritu na manaig sa inyong pagkatao. Sapagkat kung ang liwanag ng inyong espiritu ang mananaig sa inyong pagkatao, tunay, ito ang ilawan ng sanglibutan na ninanasa ng Panginoon lumaganap upang ang bawat isa ay maging tulad ng ilaw o liwanag na kagaya ng sa Kanya. Mga iniibig na mga kapatid, nakikita niyo ba ang sarili niyong liwanag? Nakikita niyo ba kung ano ang dala-dala ng inyong mga espiritu? Nauunawaan niyo ba ang karunungan na mula sa Diyos? Tama, ipinakilala ang Ebanghelyo, pero sino ang nakakaunawa ng Ebanghelyo ng Diyos? Ang Ebanghelyo ng Diyos ay binigyang buhay upang maunawaan ng marami. Hindi lamang ito basta iginagalaw, sapagkat ito'y isinasabuhay. Ito ang karunungan ng isang espiritu na may sagawa niya ang kanyang layunin, ayon sa kalooban ng Ama. At ano ang pangunahing layunin ng pagbuhay ng kamalayan ng isang espiritu na yan, na kayo'y makaibig sa Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa ng buong niyong pagkatao. Kaya nga, paano nga ba ibibigay ng tao ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos kung ang liwanag na ninanasa ay hindi niya mabuo? Kung ang kaliwanagan ng kanyang pagkatao na tulad sa isang ilawan ay hindi magnining o hindi mailagay sa tamang kalagayan, magkakaroon ba ito ng kabuluhan? Lagi na ang gabay ay binibigay sa bawat isa, tulad ng maningning na tala na naggabay sa tatlong matalinong pantas upang matagpuan nila ang Kristo.
Ganon din ang karunungan, ganon din ang pagtuturo na ibinibigay sa bawat paralan o sa paralan ng Panginoon. Upang makita ninyo ang katotohanan na siyang liwanag na gagabay sa sino mang nagnanasa ng kanyang karunungan o tawagin siyang pantas. Sapagkat kinakailangan aking mga iniibig, naunawaan ninyo ang mga bagay na tungkol sa Diyos upang kayo sa Kanya'y makasunod. Ang Diyos ay mabuti, lagi siyang naglalagay ng Kanyang liwanag sa sino mang nagnanasa na ito ay matagpuan. At sa panahon na matagpuan niyo ang liwanag, saan nga ba kayo ihahatid? Doon sa kalagayan ng inyong mga espiritu na maunawaan niyo ang kabuluhan ng isang Kristo. Bawat isa ay hinuhubog sa isang karunungan, ang karunungan ng isang Kristo. Sapagkat ito ang larawan ng dakilang guro, kaya nga niya sinasabi sa bawat isa, siya ang daan ng katotohanan at tilaw. Sino man na hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ano ang sinasabi niya sa bawat isa? Ang larawan ng isang Kristo. Na mabuhay sa bawat pagkatao kung tunay nga ninanasan niyo na kayo ay makapiling ng Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang ninanasa, kung saan siya naroroon, kayo ay makaparoon. Nalalaman niyo ba kung nasaan naroroon ang Panginoon? Ninanasa niyo bang makarating sa Kanya? Ano ang daan na dapat niyong tahakin? Ano ang katotohanan na dapat niyong matagpuan? Kaya nga, kung ang bawat isa'y nagnanasa na ang kanyang sarili magpuri at magpasalamat sa dakilang Panginoon, ano nga bang magiging kabuluhan ng paaralan? Hindi nga ba kusang loob na ginagawa ng tao ang pagpupuri sa harapan ng Diyos? Hindi nga ba yung ginagawa ng bawat isa ayon sa kanyang katapatan? Tama. Bawat isang nagpupuri sa harapan ng Diyos, inaari niya, ito ang kanyang katapatan. Ito ang kanyang kakayanan. Ngunit ang Panginoon higit pa sa pagtingin na aking mga iniibig, ninanasa ng Panginoon na palabasin ang tunay na ako sa inyong sarili upang kayo tunay na makapagpuri sa Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa. Hindi sapat na nakabasa kayo ng katitikan ng kasulatan at ang lahat ng karunungan ay inyong maangkin. Kinakailangan linangin ninyo ang inyong mga espiritu sa kanyang tunay na kaangkinan. Sapagkat ito ang ginawa ng dakilang guro. Kaya nga lahat ng kanyang sinasabi sa kanyang kapanahunan, hindi naiintindihan ayon sa laman. Ngunit sino mang tinuturuan ayon sa Espiritu ay nakakaunawa ng layunin ng Diyos. Sapagkat pumaparoon ang kanyang puso sa katotohanan at ang katotohanan na yan ay nagkakalag sa lahat ng uri ng kamangmangang ikinabit ng tao sa kanyang sarili, sa kanyang pamumuhay ayon sa laman, sapagkat nandito ang karunungan ng sanglibutan ay nakitang higit niyang mas mainam na kanyang tinatanganan. Mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong madaya ng sanglibutan. Ni huwag kayong malito sa mga bagay na inyong naririnig at inyong natatagpuan. Lagi na hanapin ninyo ang katotohanan sa bahagi ng katwiran ng Diyos. Bawat isa'y binigyan niya ng kanyang hininga. Anong hininga na yan? Tinawag niya yang mga espiritu at tinawag niya yang buhay. Sapagkat sa panahon ng Espiritu ng Diyos ay dumating sa bawat isa, tinatawag na ang bawat isang kaluluwang buhay. Ngunit mananatili nga ba kayong kaluluwang buhay, aking mga iniibig, kung pumaparoon ang bawat isa sa gawa na patay? Kaya nga ang paaralan ay laging magpapaalala, laging magbibigay ng kadahilanan upang magpaalala. Laging gagawa ng paraan upang ang tao ay makaalala. Ano mang ito, aking mga iniibig na danasin na dinadanas ng bawat isa. Maging ito man ay kabigatan, maging ito man ay kasiyahan, maging ito man ay magbibigay sa inyo ng kapighatian at pakikipagtiis. Lahat ay gagawin upang madama ng tao kung gaano kalaking pag-ibig ang ibinigay ng Diyos para sa bawat isa na itinumbas niya sa isang buhay tulad sa isang bugtong na anak na patuloy niyo sinasabi at patuloy sa inyong ipinapaalala. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa'y anak ng Diyos kung nanasain mong maging anak. Pero ano ang kaibahan ng tinatawag na bugtong na anak?
na ipinakilala sa bawat isa bilang isang ehemplo ng bawat mananampalataya. Nanasain mo rin bang maging bugtong na anak sa harapan ng Diyos? Upang mula dito, ikaw man ay maging ehemplo. Upang mula dito, ang dinaanan ng isang Kristo o ng isang Jesus sa kanyang kapanahunan ay yung dinadaanan. Ikaw man ay maging ilawan ng iyong kapwa, tulad ng ginawa ng panganay ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ganito itong binubuksan sa bawat isa. Ganito itong ipinakikilala sa bawat isa. Upang mula noon hanggang ngayon ang aral ng Panginoon ay manatili. Hindi sa sanglibutan, kundi sa bawat isang pagkatao na mabihisan niya ang kanyang sarili ng kabanalan. Walang hihigit sa kabanalan na maibihis ng bawat isang kaluluwa. Walang hihigit sa mabuting at malinis na puso na aangkinin ng bawat ako sa kanyang pagkatao. Ano pang walang higit na karunungan maliban sa pag-ibig kung matututunan niyang linangin ang kanyang espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, lahat ng yan ay handog at patuloy na handog na ibinibigay sa bawat isa upang sino man sa inyo sa panahon na kayo nasa paaralan, hindi kayo magkaroon sa inyong sarili ng pagtatanong, hindi kayo magkaroon sa inyong sarili ng panunumbat na mga bagay na katotohanan ay hindi nyo narinig. Sapagkat mula pa noon hanggang ngayon, ito'y patuloy na ibinibigay upang sino mang nasa paaralan na nagnanasa ng kanyang sarili tunay na may paglingkod. Hahanapin niya ang katotohanan. Bibihisan niya ang kanyang sarili ng kabanalan. At higit sa lahat, aangkinin niya ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilan paman. Paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.